Namukhaan agad ni Zhao Chen ang mga ulo at halos mabasag ang katahimikan ng bulwagan sa kanyang tinig na nanginginig sa gulat. Thousand-Faced Devil. Huang Fusong. Bakit narito ang kanilang mga ulo? Mga bantay. Sino ang nagdala nito rito? Mabilis na sumugod ang isang bantay, nanginginig sa takot sa galit ng kanyang Panginoon. Punong demonyong emperador, sila raw po'y nagngangalang ang kanluo ng Joy Town. Naghihintay sila sa labas ng bundok at nais kayong makita. Umigting ang panga ni Zhao Chen, hindi makapaniwala. Angkanlo sila. At naglakas loob pa silang dalhin dito ang ulo ng aking mga tauhan. Sobra na ang kanilang kahangalan. Hulihin sila at kalag ka rin papasok. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang pakana nila. Masusunod. Agad nilang dinala ang isang lalaki at isang babae, kapwa na papalibutan ng mga bantay na nakaitim, papasok sa bulwagan. Pagpasok, muling nasilayan ni Zhu Fan ang dating lugar na minsang naging bahagi ng kanyang nakaraan. Saglit siyang nilukob ng alaala ng mga lumipas na panahon. Ang tanging nakasira sa kanyang pagninilay ay ang pagkakitang si Zhao Chen ay tila hindi man lang nagbago sa loob ng libu-libong taon. Ngumisi siya, ngiting may halong pang-uuyam, ngunit walang bakas ng puot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang kinilabutan si Zhao Chen. Isang pamilyar na pakiramdam ang dumapo sa kanya, isang kaba na nagpalakas ng tibok ng kanyang puso at nagpayanig sa kanyang dibdib hanggang siya ay mapaatras. Lumuhod ang isa sa mga bantay. Punong demonyong emperador, sila po ang mga taga-angkanlo na nagdala ng mga ulong ito. Ano po ang inyong ipag-uutos? Lumabas kayong lahat ni. Hindi inaalis ni Zhao Chen ang titig kay Zhu Fan. Ang kanyang galit ay biglang napawi, at tila ba wala sa sarili ng kumaway ng malamig. Umalis na kayo! Lahat! Nagkatinginan ang mga bantay, nagtataka. Ibang-iba ang asal ng kanilang Panginoon, hindi pa nila naririnig ang gayong kalmadong tinig mula sa kanya. Kaya't mabilis nilang iniwan ang bulwagan. Nanatili na lamang sina Zhu Fan, Bai Liuyu, at Zhao Chen, kasama ng mga bangkay na nakahandusay sa sahig na nababalot ng dugo. Ngumiti si Zhu Fan at magalang na yumukod. Punong demonyong emperador, matagal ko nang naririnig ang inyong dakilang pangalan. Ako'y si Steward Zhuo mula sa Angkanlo, at ito ang aking bantay, si Bai Liuyu. Isang karangalan ang makaharap ang pinakatanyag na emperador. Nanliit ang mga mata ni Zhao Chen, wari naguguluhan. Pamilyar ang pangalang iyan at maging ang iyong katauhan. Ngunit hindi, impossible. Ang taong iyon ay hindi kailanman bumaba ng antas upang maging isang karaniwang tagapamahala. At higit sa lahat, patay na siya. Ha. Mapayapang ngumiti si Zhu Fan. Punong demonyong emperador, ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala. Muling nanigas ang mukha ni Zhao Chen at tumitig sa mga ulo. Steward Zhu, ano ang kahulugan nito? Pagyayabang ba ito o isang hamon? Hindi, punong demonyong emperador, sagot ni Zhu Fan na may ngiti. Isang handog ito mula sa aming pinuno. Hinihiling niyang buong galak ninyo itong tanggapin. Handog? Pinatay ninyo ang aking mga tauhan, dinala rito ang kanilang ulo, at tatawagin pa ninyong handog. Bam! Sa isang iglap, pinagsabugan ni Zhao Chen ang lamesa. Walang sinumang gagawa niyan sa akin. Ipaliwanag ninyo agad, kung hindi lamang kayo ang mamamatay dito mismo, pati ang buong Angkanlo ay lilipulin ko. Isusumpa kong dudurugin ko ang inyong mga ulo at dudumihan ang landas ng impyerno sa pamamagitan ninyo. Huk! Sumabog ang kanyang napakalakas na aura, nagpaguhit ng takot kay Bai Liuyu na napaurong ng nanginginig. Ang 8 emperador higit silang makapangyarihan kaysa sa mga karaniwang emperador, bulong ni Bai Liuyu sa sarili. Ngunit hinarap pa rin ni Zhu Fan ang nakapapasong presensya, malakas ang tinig. Punong demonyong emperador, pakiusap, pakinggan muna ninyo ang aming paliwanag. Pagkatapos nyon, kung nanaisin nyo ang aming mga ulo, kusang loob naming ihahandog ang mga ito ng walang pagtutol. Kung gayon magsalita ka. Nanlilisik ang tingin ni Zhao Chen. Ngumiti si Zhu Fan, hinila ang kanyang kwelyo. Punong demonyong emperador, kayo po ba ang nag-utos na salakayin ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect at nakawin ang Purple Gold Glazed Cup? Hindi. Kaswalang sagot ni Zhao Chen matapos ang saglit na katahimikan. Tumawa si Zhu Fan, tila naliwanagan. Ako man ay ganoon ang hinala. Ang isang tulad niyo'y hindi bababa ng ganong antas. Ang pakialaman ang pinuno ng Ruby Cloud Sect,
isa ring emperador, ay hindi lamang dudungis sa inyong pangalan, kundi maghahatid pa ng walang saysay na kaaway. Bakit inyo gugustuhing pahirapan ang sarili? At dahil ginamit ng taong ito ang inyong pangalan at idinawit kayo, hindi ko na hinayaang magpatuloy pa siya sa kanyang mga kasinungalingan. Pinutol ko agad ang kanyang buhay upang hindi mabahiran ang inyong dangal. Nagkamali ba ako? Itinutok ni Zufan ang isa sa mga ulo, nakangiti. Magpapatuloy ang banggaan ng mga salita, panlilinlang, at paglalatag ng bitag ni Zufan, habang unti-unting hinuhubog ang isip ni Zhao Chen na ang pagkakapatay sa kanyang mga tauhan ay hindi insulto, kundi isang pabor para sa kanya. Tumango si Zhao Chen, labis na nasiyahan sa papuri. Magaling ang mata ng inyong pinuno. Maliwanag na siya ay marunong at marangal. Hindi ko nais magyabang, ngunit sa 8 emperador, ako lamang ang may kakayahan at karapatang maging pinuno ng lahat. Hindi magtatagal at mapapalitan din ang matandang Sword Emperor na iyon. Sumabat si Zufan na may magalang na ngiti, yan din po ang sinasabi ng aming pinuno. Subalit Subalit ano, tanong ni Zhao Chen, nakakunot ang noo. Pinatay namin ang 2 sa inyong mga tauhan. Kung lilipat kami sa ibang emperador, baka makaligtas kami sa ngayon, ngunit hahabulin pa rin kami ng inyong galit sa hinaharap. Ang maging target ng puot ng punong demonyong emperador ay para bang may ahas na palaging nakasilip sa dilim. Hindi kami makakatulog ng payapa. Tanging sa ilalim ng inyong pagkalinga mawawala ang alitan at magiging magkaibigan tayo. Napabuntong hininga si Zufan. Kaya't anuman ang mangyari, kayo pa rin at kayo lamang ang aming pinakamainam na pagpipilian. Matamang tumitig si Zhao Chen sa kanya bago tumango. Matino at walang kapantay ang iyong pagsusuri. Tama, napakainam ng inyong desisyon na dalhin dito ang mga ulong iyon. Ngunit sabihin mo sa akin, sino ang nakaisip ng ganitong katalinuhang pakana? Nagniningning ang mga mata ni Zhao Chen, halatang sabik. Agad sumingit si Baliyuyu at yumuko, punong emperador, si Steward Zhuo ang matapat na kanang kamay ng aming pinuno. Likas na tungkulin niya ang tumulong sa bawat hakbang. Nagpakumbaba si Zufan, umiiling. Walang anuman. Maliit na payo lamang ang naibigay ko. Ang huling pa siya ay sa pinuno pa rin. Ngunit mumisi si Baliyuyu at pasimpleng ng uyam, punong emperador, huwag ninyong maliitin si Steward Zhuo. Bagamat mababa ang kanyang anta sa paglinang, siya lamang ang may tinig na pinakikinggan ng aming pinuno. Kung hindi dahil sa kanya, tiyak na ang Sword Emperor ang pinili ng aming angkan, yamang marami sa aming mga bantay ay mga tagasanay ng espada. Ha? Doon lamang napansin ni Zhao Chen na ang kaharap niya ay may mababang anta sa paglinang. Ngunit malinaw na maliwanag ang posisyon nito, isang palatandaang may taglay itong pambihirang kakayahan. Ang taong ito hindi basta-basta. Siya marahil ang utak ng lahat ng ito. Naglakad si Zhao Chen papalapit at biglang hinawakan ang kamay ni Zufan, nakangiting malapad. Ha ha ha! Napakabihira ng tunay na strategist sa panahong ito. Steward Zhuo, ikaw ang kailangan ko sa Devil Mountain. Kung ipaubaya ko lang sa mga mangmang na yon, tiyak na lulubog ang pamanang 1,000 taon. Nagpakumbaba si Zufan, sobra naman po ang inyong papuri, punong emperador. Ngunit kung gayon, paano naman ang aming angkan Luoe? Hindi mo na kailangang magsalita pa. Mula ngayon, sa 20 Demon Guard, 36 na lungsod at 64 na angkan, kayo ang mangunguna sa lahat. Mariing tinapik ni Zhao Chen ang sariling dibdib. Idedeklara ko sa lahat, mula sa araw na ito, ang angkan Luo ay aking tapat na kapanalig, at si Steward Zhuo ang aking kanang kamay. Sinumang magtangkang umapi sa inyo ay makakasagupa ng aking galit. Nag-alinlangan si Zufan, ngunit punong emperador, hindi ba't nararapat na ang aking pinuno mismo ang may ganoong karangalan? Ano nang pinagkaiba? Ikaw ang umaalalay sa pinuno ninyo at siya na may sa akin. Kaya't anuman ang taguri, pareho lang ang dulo. Huwag ka nang kumumplika pa. Ngunit lumalampas po iyon sa aking kapangyarihan. Hindi ba't dapat ay siya muna ang inyong kausapin? Ito ang ibig ko, at iyon ang masusunod. Mga bantay, ihanda ang piging para sa pagtanggap kay Steward Zhuo. 3 araw na nagdiwang ang buong Devil Mountain. Ipinahayag ni Zhao Chen sa buong Sacred Domain na sumanib na ang angkan Luo sa kanyang pamumuno. Mula sa araw na yon, naging pinuno sila ng 20 Demon Guard at si Zufan mismo ang naging tagapayo ng punong demonyong emperador. Makalipas ang 10 araw, ipinagkaloob ni Zhao Chen sa kanila ang 20 bayan upang pamahalaan.
Umalis sina Zufan at Bailiyuyu mula sa bundok upang ayusin ang paglilipat. Paglingon sa kabundukan, napabuntong hininga si Zufan. Noon, nag-iisa lamang ako rito, tanging ilang aray ang nagbabantay. Hindi ko inasahang darating ang araw na magiging masikip ito sa tao. At siya, hindi pa rin nagbago, patuloy pa rin nakikipag-agawan ng kapangyarihan. Sa aking panahon, kahit wala akong sariling teritoryo, ako ang pinuno ng 8 emperador. At siya, pinagmumukha lamang niyang kahiya-hiya ang bundok na ito. Kung gayon, bakit tayo kumakampi sa kanya? Tanong ni Bailiyuyu. Hindi ba't mas mainam na gamitin ang iba para siya ipabagsakin? Ngunit ngayong nasa ilalim tayo ng kanyang pakpak, mahigpit tayong binabantayan. Paano natin siya gagalawin? Umisi si Zufan. Sa digmaan, kailangang may ibigay ka muna bago ka makakuha. Hindi mula sa labas nabubuwal ang isang tao o isang pangkat, kundi mula sa loob. Ngayon, tayo'y parang mga uod na unti-unting kumakain sa kanyang laman. Hindi ba't patunay na ang 20 lungsod ay napasa kamay na natin? Hahaha ni. Nagpatuloy siya sa paglakad ng may kumpiyansa, habang si Bailiyuyu nakatingin lamang sa kanya ng may malambot na ngiti. Samantala, kumalat ang balitang kumampi ang Angkan Luo sa punong demonyong emperador. Sa manor ng Mist City Lord, hawak ng gambling emperor ang isang jade slip habang nasa likod ng kurtina. Angkan Luo, naging unang demon guard ng punong demonyong emperador. Nakapagtataka, mahirap paniwalaan. Gambling emperor, marahil ibinigay nila ang mapa upang mapatahimik ang kanyang galit. Umiling siya. Hindi. Kilala ko ang kanyang ugali, padalos-dalos, magagalitin, at hindi marunong magtimpi. Sa pinakamaganda, makakaligtas lamang ang Angkan Luo, ngunit hindi kailanman akyat sa ganoong kataas na antas. Walang saysay para sa isang taong tulad niya na mula galit ay biglang magiging labis na masaya. Lalo na ang demonic emperor na yon. Kaya't ibig ninyong sabihin, may iba pang dahilan kung bakit tumaas ang posisyon ng Lu clan. Sigurado. Kahit pa ibigay nila ang mapa, hindi sapat iyon. May bahid ang kasunduang ito. Naningkit ang mga mata ng gambling emperor. At sinabi rin ang demonic emperor na ginawa niyang kanang kamay ang tagapamahala ng Lu clan, hindi ba? Opo. At iyon ang nakapagtataka. Ang kinatawa ng isang demon guard ay dapat ang kanilang pinuno mismo, hindi ang isang tagapamahala. Kung gayon, ang lahat ng ito'y nakaugnay sa tagapamahalang iyon. Ngumisi ang gambling emperor. Kawili-wili. Ang steward na iyon ay kapanapanabik. Mga tauhan, huwag ninyo siyang iwawaglit sa inyong paningin. Alamin natin ang kanyang tunay na kakayahan at kung anong mga himala ang kaya niyang gawin. Hahaha ni. Masusunod. Samantala, sa isang madilim na silid, 2 anino ang nag-uusap. Narinig mo ba? Ang mapagmataas na Lu clan ng Gambling Town, nakakuha ng proteksyon ng Demonic Emperor. At ano? Wala ba tayong gagawin? Siyempre meron. Ngunit kakaiba ang Angkan Luo. Maraming bagay ang maaaring mangyari. Anong kahanga-hanga sa isang angkang walang pangalan? Kalahati ng ating lupain ang inagaw ng Demonic Emperor. Kailangang bawiin natin iyon. Narinig ko ring balak ng 7 sagradong bundok na palitan ang ilan sa 8 emperador. Maaaring mapalitan ng isa sa mga mahihina. Kung gayon, nag-atubili ang lalaki bago tumango. Kung kailangan, siya mismo ang ating tatargetin. Angkan Luo ang pinili ang maling kakampi. Sa Ruby Cloud Sect naman, isang babaeng nasa 40 ang nakaupo sa mataas na luklukan, hawak ang isang dilaw na papel at nakakunot ang noo. Junior sister, sigurado ka bang kopya ito ng Nether Sea Map? Opo, tingnan niyo ang mga linya, ang pailalim na tanawin. Walang pulang ginamit na brush ang makakagawa ng ganyang kasiningan, paliwanag ni Mei Sangu na may pagmamalaki. Tumango ang kanyang mga disipulo, kabilang si Chu Qingcheng. Ngumiti si Mei Sangu at mabilis na ipinasa ang papuri. Senior sister, lahat ng ito ay dahil kay Qingcheng. Ginamit niya ang kanyang kagandahan upang malimutan ng binata ang panganib at makagawa ng kopya. Namula si Chu Qingcheng at mariing tumutol. Senior On, hindi iyon pain sa pag-ibig. Hindi ba't napag-usapan na natin yon? Subalit nakamasid ang matandang babae, malamig ang tinig. Qingcheng, ikaw ang haligi ng ating sekta. Hindi ka basta-basta makakasama sa kahit sinong lalaki na lalapit sa iyo. Nag-aalala si Chu Qingcheng, ngunit Senior On, nangako kali. Ano?
Ang sabi ko lang ay iulat natin kay senior sister. Kung hindi siya pumayag, tapos na yon. Pero, sapat na. Itinaas ng babaeng nasa luklukan ang kanyang kamay. Ano man ang dahilan, maging pain man o pangako ni King Cheng, wala na yung saysay. Ang mapa peke ito. Pick? Impossible. Kita niyo ang mga linya. Hindi gawa ng tao, hindi ba? Umisi ang babae, malamig. Kaya bangang ipinakita nyo, gayong kayo pala'y napaloko ng todo. Totoo, hindi gawa ng brush ang mapa, ngunit kasinungalingan pa rin ito. Ha? Napakurap si Mei Sangu, hindi makapaniwala. Umiling ang babae at napangisi. Kayo na nasa mataas na luklukan ay nalimutan na ang pinakapayak na kalikasan ng tao. Kalikasan ng tao. Hindi ba't ang mga karaniwang tao'y kumakain, umiinom, at naglalabas din ng dumi? Inihagis niya ang dilaw na papel sa kamay ni Mei Sangu, nakangiti. Naaalala mo ba nang pinalalaki ko si King Cheng, gumuguhit siya ng parehong mapa 4 na beses sa isang araw. At ang amoy kailanman ay hindi iyon mawawala, hahaha. Ano? Muling inamoy ni Mei Sangu ang kopya at biglang nangilabot. Senior sister, ang ibig mong sabihin, ginamit ng hinayupak na yon ang papel na ito bilang kubeta. Ano pa sa tingin mo? Walang hiya. Sukdulan. Nabaliw sa inis si Mei Sangu. Mabilis niyang pinunit-punit ang papel hanggang maging maliliit na pirasong nagliparan sa sahig. Nang maisip niyang ilang buwan na niyang itinuring na kayamanan ang bagay na yon, sinusundan ang bawat mistikal na guhit nito at ang kamay niya'y amoy marumi, bigla siyang naduwal at nasuka sa harap ng lahat. Napilitang amuyin din ni Fang Min at ng ibang disipulo ang kanilang mga palad. Lahat sila'y nagmadaling maghugas ng kamay. Mga kagalang-galang na dalaga at napilitang humawak ng ganoong karumaldumal. Umiling si Chu King Cheng, hindi makapaniwala. Hindi pwede. Hindi niya ako niloloko. Bakit niya ako paikutin gamit ang ganitong bagay? Humph! Ulol kang bata, nilaro ka lang niya. Hindi ka man lang niya pinahalagahan. Habang ikaw ay nagkunwaring lambing at bitag, ikaw pala ang nahulog sa kanyang patibong. Isinama mo pa kami, lubos kang walang silbi, singhal ni Fang Min. Yumuko si Chu King Cheng, pinipilas ng sakit ang puso. Sa unang pagkakataon niyang lumabas ng sekta, si Zhu Fan ang kauna-unahang lalaking umantig sa kanya. Napakaganda ng kanilang pagkakatugma at inasahan niyang magtatagal iyon. Ngunit lumalabas na pinaglalaruan lang pala siya. Kung hindi na lang niya sinabi agad na hindi pwedeng kopyahin ang mapa, bakit kailangan pa niyang magsinungaling? Tama ba ang mga senior sister? Ginamit niya lang ba talaga ako at hindi ako minahal kailanman? Ang tanga ko para hindi ito makita. Sa gambling town, napakaraming magagandang babae ang nasa paligid niya. Bakit pa niya papansinin ang isang hamak na babae tulad ko? Habang lumulubog ang kanyang kalooban, lalo ring bumigat ang kanyang dibdib. Umubo ang babae sa pangunahing upuan. King Cheng, pabago-bago ang mga lalaki. Huwag mong hayaang sirain kanila. May sariling kapalaran ka. Mas mabuti pa kung ibuhos mo ang puso't isip sa paglinang. Parang naubusan ng lakas si Chu King Cheng at mahina siyang tumango, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Senior sister, wika ni Mei Sangu, puno ng kahihiyan. Wala akong nagawa kundi magpakaloko sa isang bata. Dala-dala ko pa ang karumaldumal na yon sa ating sekta. Karapat-dapat lang akong parusahan. Iwinaksi ng babae ang alalahanin niya. May libo-libong taon na tayong karanasan. Malabo na ang alaala ng ating kabataan. Ang mga disipulo ay hindi pa rin nakakaranas ng ganyan. Kung hindi dahil inalagaan ko si King Cheng nitong mga taon, hindi ko rin ito matatandaan. Siya ang pinakamamahal kong alagad, kaya't mas matindi ang bakas ng alaala, ha. Master! Nadurog ang damdamin ni Chu King Cheng. Hindi na niya napigil ang luha at humagulgol. Sa tabi, huminga ng malakas si Fang Min, puno ng inggit. Buwisit na babae. Walang naitulong sa sekta, pero si Master, buong pagmamahal pa rin ang ibinibigay sa kanya. Nasaan ang katarungan? Lalo pang nag-apoy sa galit si Mei Sangu. Lintik na batang iyon. Senior sister, hahanapin ko siya at ibabagsak ko. Hindi niya dapat isipin na basta-basta niya malalait ang Ruby Cloud Sect. Hinaplos ng babae ang buhok ni Chu King Cheng, nagningning ang mga mata. Sekta leader, isang pahayag mula sa Devil Mountain para sa buong banal na dominyon. Isang matinis na tinig ang nanggaling sa labas at pumasok ang isang dalaga,
iniharap ang Jade Slip. Kinuha ito ng babae at biglang nagsalita, "Sangu, hindi mo na kailangang umalis. Hindi na siya kayang galawin." Ha? Tingnan mo mismo. Siya at ang Lo Clan ay minamahal na ngayon ng Demonic Emperor. Kapag ginalaw mo siya, ibig sabihin ay nakikipagdigma ka sa kanila. Ano? Mabilis na kinuha ni Mei Sangu ang Jade Slip at binasa. Nanggigil ang kanyang mukha. Buwisit! Ibinigay nila ang tunay na Nether Sea map bilang kapalit ng proteksyon. Ngayon, may amo na ang asong iyon. Wala na tayong magagawa. Nagulat si Fangmin at iba pa. Ang Lo Clan kay bilis kumilos. Sa napakaikling panahon, nakuha agad ang proteksyon ng Demonic Emperor. Umiling ang babaeng pinuno. Huwag kayong mangamba. Hindi sila magtatagal na ligtas. Kapag bumagsak ang kanilang tagapagtanggol, kukunin natin sila at pagbabayarin para kay King Cheng. Ha? Nagkatinginan ang lahat, puno ng pagdududa. 3 buwan ang lumipas. Naayos ni Zhu Fan ang pamamahala sa 20 lungsod na ibinigay ni Zhao Chen sa Lo Clan matapos patayin ang 2 dating pinuno nito. Likas na nagkakaroon ng gulo sa mga ganitong pagbabago, may mga mangmang na gustong sumunggab ng pagkakataon at mga gahaman na nais maghari-harian. Hindi sapat ang 3 buwan upang tuluyang mapaamo ang lahat. Ngunit mabilis at buong lakas kumilos ang Lo Clan. Sa tulong ni Murong Li, Liu Mubai, at iba pang Sword Kings, ang lahat ng balakid ay naging mumunting alon lamang. Nahulog sa kamay nila ang 20 lungsod, at tuluyan ng naging ikalawang teritoryo ng Lo Clan sa banal na dominyon, libu-libong beses na mas malaki kaysa Joy Town. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sapagkat, matapos lamang mailatag ang kanilang operasyon, sumiklab ang digmaan ng 3 emperador. Steward Zhuo, nakapansin ng kahina-hinalang kilos ang Featherwind City sa labas ng kanilang pader, ulat ng isang gwardiya. Nakunot ang noo ni Zhu Fan. Ang Featherwind City ay katabi ng lupain ng Wraith Emperor. Nagpaplanong kumilos sina Wraith Emperor at Falcon Emperor. Kuya Zhu, ano ang gagawin natin? Tanong ni Lo Yunhai. Si Luo Sifan na may nakataas ang noo, mayabang nasabi, hayaan silang sumubok. Wala tayong dapat ikatakot hanggat binabantayan tayo ng Demonic Emperor. Hindi lamang ang Lo Clan ang nakikipaglaban dito. May mga kakampi tayo. Hindi maaari. Matalim ang tingin ni Zhu Fan. Akala ba ninyo dahil may proteksyon tayo ay maaari nang lumaban ng walang alinlangan? Kahit may bantay tayo sa likod, ang ating mga tao pa rin ang mamamatay sa harapan. Bakit natin ipapahamak ang ating mga sarili? Tumango si Lo Yunhai. Nauunawaan ko. Ngunit tayo'y nasa hangganan ng lupain ng Demonic Emperor. Kung hindi tayo susugod, aatras ba tayo? Kung aatras tayo, mawawala ang bihirang pagkakataon na makapasok sa tunggalian ng 8 emperador. Kung gayon, pagsabay natin ang 2 pakinabang, panoorin silang magpatayan. Ang hidwaan ay sa kanilang 3 at dapat manatili tayong malayo. Ang tanong ay paano? Nagmumuni-muni si Zhu Fan, kumikislap ang mga mata. Biglang dumating ang isa pang sugo, may dalang Jade Slip. Steward Zhu, ipinapatawag ka ni Demonic Emperor Zhao Chen. Saktong balak ko na ring puntahan siya. Ngumiti si Zhu Fan, kinuha ang Jade Slip at nagtungo sa Devil Mountain kasama si Baliyuyu. 3 araw bago sila nakarating. Nakilala sila ng Demon Guards at pinapasok. Sa bulwagan, yumukod sila kay Zhao Chen. Pagbati, Demonic Emperor. Steward Zhu, maupo ka. Padalos-dalos na itinuro ni Zhao Chen ang upuan. Alam ko ibatid mo na ang dahilan kung bakit kita ipinatawag, lalo na't hawak na nyo ang 20 lungsod na ibinigay ko. Tumango si Zhu Fan. Nagiging mas aktibo ang mga hukbo ng Wraith Emperor. Malinaw ang kanilang masamang balak. Hindi lamang iyon. Gusto rin nilang tapusin ang lumang alitan. Humumpa si Zhao Chen at pumalakpak. Ang mga tao ng Falcon Emperor, kagaya rin sa kabilang panig, kumikilos na. Malinaw na plano nila akong pisilin. Sa tingin ba nila'y kaya nila akong talunin? Ha? Steward Zhu, nais kong marinig mula sa iyo, handa na ba ang Lo Clan upang hadlangan ang mga puwersa ng Wraith Emperor? Sandaling natahimik si Zhu Fan. Kagalang-galang na Demonic Emperor, bago pa lamang ang Lo Clan dito. Hirap pa kaming saklawin ang lahat ng lokal na sindikato. Ngayon, may banta pa mula sa labas sa loob ng 3 buwan, mahirap na lubusang makontrol ang lahat.
Alam ko ang ibig mong sabihin, singit ni Zhao Chen, ngunit walang taka sa digmaang ito. Sabihin mo lang kung ilang tao ang kailangan mo at ibibigay ko. Nais kong ipakita sa kanila na kahit magkaisa pa silang dalawa laban sa akin, dudurugin ko pa rin sila. Nais nilang tapusin ang usapan. Humph! Hindi sila karapat-dapat. Nagninning sa kalupitan ang mga mata ni Zhao Chen. Mahinang bulong ni Zufan, Demonic Emperor sa tingin ko, ang pinakamainam na paraan ay iwasan ang digmaan. Bakit mo nasabi yan, Steward Zhu? Kunot noong tanong ni Zhao Chen. Ngumiti si Zufan habang tumayo at naglakad ng ilang hakbang. Kapag dalawang hari ang naglalaban, ang ikatlo ang siyang nakikinabang. Ang inyong kataas-taasang Demonic Emperor ay tunay na marangal, ngunit laban sa dalawa, maliit ang tsansa. Maaari nga kayong manalo, ngunit ang kapalit ay napakalaking pinsala na sa huli magiging pagkatalo rin. Sa pagkakataong iyon, agawin ng iba pang mga emperador ang inyong mga lupain. Sa madaling salita, puro kapahamakan ang dala ng digmaan. Tulad noong laban ni na Falcon Emperor at Wraith Emperor, ano po ba ang ginawa ninyo noon? Akala mo ba'y hindi ko alam yan? Napabuntong hininga si Zhao Chen. Hindi naman ako ang nagsimula ng laban na ito, kundi ang dalawang matandang iyon na nag-umpisa laban sa akin. Kung hindi ako lalaban, para ko na rin kusang ibinigay ang lupain ito. Mawawala hindi lang ang aking teritoryo, kundi pati ang aking dangal. Kapag nakita ng buong mundo na mahina ako, sino pa ang lalapit sa akin upang magpatulong? Tumango si Zufan. Tama, kung hindi kayo lalaban, mas malaki ang mawawala. Kaya't ang digmaan ay hindi maiiwasan. Ngunit hindi kayo mismo ang dapat lumaban. Kung gayon, sino? Ako ang kanilang pakay. Ipaubayan niyo sa mga nagmamasid mula sa gilid. Iyan ang pinakamainam na taktika. Lumabas ang tusong ngiti ni Zufan. Sinumang makisali ay siguradong masasaktan. Bakit hindi niyo hayaan ang mga nanonood na sila ang magdugo, habang kayo naman ang papalit bilang ikatlong pumasok? Nagulat si Zhao Chen. Gusto mong humanap ako ng kakampi? Pero sino ang tutulong sa ganitong oras? Dalawang emperador ang papalapit. Kahit makahanap ako ng kakampi, baka puro matatamis na salita lang at sa oras ng digmaan ay wala ring sisipot. Demonic Emperor, hindi kakampi kundi kalaban. Kapag kakampi, kasama mong lumalaban. Pero kung kalaban, sila ang magpapakahirap habang tayo'y nakaupo at nanonood. Ha? Steward Zhu, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Tinitigan siya ni Zhao Chen at bigla na lamang natawa. Ha ha ha! Saan tayo makakahanap ng ganoong kahangal? Wala akong kilala sa 8 emperador na tanga upang mag-aksaya ng lakas ng walang dahilan. Ngumisi si Zufan. Siyempre wala. Ngunit kahit ang 8 emperador, maaaring kunin bilang mga kalaban kapalit ng isang bagay. Ano naman ang kapalit na yon? Tanong ni Zhao Chen. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Zufan, binibigyang diin ang bawat salita. Demonic Emperor, natukoy na ba ninyo ang hiwaga ng mapa ng Nethersea? Gusto mong ibigay ko ang mapa? Impossible. Umiling si Zufan. Hindi kailanman. Ang mapa ng Nethersea lamang ang susi patungo sa lugar ng kaliwanagan ng Nether Sovereign. Walang kapantay ang halaga nito. Bakit ko ibibigay? At paano kung masilip nila ang sikreto? Napakagulo ng mapa para sa karaniwang mata. Kung kaya nga ipinusta yon ng Gambling Emperor. At hindi naman ang tunay ang gagamitin natin kundi kopya lamang. Ang orihinal mananatili sa inyo. Paano kung ma-decode pa rin nila? Pwede nating pakialaman at gawin itong imposibleng intindihin. Hindi ba't mapapansin yon? Pakiusap, Demonic Emperor, ilabas po ninyo ang mapa at ipakita sa akin, magalang na yuko ni Zufan. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, napilitan si Zhao Chen at inilabas ang mapa. Nilapitan ito ni Zufan at itinuro. Sir, puro maiitim na bilog ang mapa. Ang gagawin lang natin ay dagdagan dito, bawasan doon kapag gumagawa ng kopya. Wala ni isa ang makakahalata, kahit ang Gambling Emperor. Ang kanang sulok at kaliwang sulok ay magkahawig din, kaya't maaari nating ipagpalit ng walang makakapansin. Kahit ilagay pa ang tunay at peking mapa sa tabi ng isa't isa, hindi rin makikita ang pagkakaiba. Tumango si Zhao Chen at napasigaw, napakatalino ng taktikang ito, Steward Zhu. Sa ilang simpleng pagbabago sa isang napakalabong mapa, walang makakahalata. Ngayon, may pambala na tayo, makakakuha tayo ng hindi gumagastos. Ha ha ha!
Pero sino ang kakausapin natin? Ang pinakanagnanais na makuha ang mapa. Naglakad-lakad si Zufan. Sa gambling town, ipinusta ng gambling emperor ang mapa kaya't hindi niya ito pinahahalagahan o baka may kopya na siya. Ang ibang kinatawan, baka interesado, pero dalawa lamang ang tunay na sabik, ang Ruby Cloud Sect at ang kinatawan ng Sword Emperor. Ang una, ginamit pa ang tukso upang makuha mula sa akin ang mapa. Ang ikalawa naman, tinaga ang sarili niyang daliri para lang makipagsapalaran. Malaki ang tsansa na makipag-usap sila. Tumango si Zhao Chen, humanga. Tunay kang matalim. Napakaswerte kong mapasa kamay ka. Tatawagan ko agad ang dalawa. Sandali lamang. Pinigil siya ni Zufan. Huwag muna tayong magmadali. Batid ng lahat ang ating kalagayan at tiyak na maglalagay sila ng mabigat na kondisyon kapag tayo ang unang lumapit. Sundin niyo ang aking payo at sila pa mismo ang lalapit at gagawa ng lahat para sa atin. Nanginginig ang mukha ni Zhao Chen habang tinititigan si Zufan. Ang pagkakaroon sa iyo ay parang nakahawak ng kayamanang walang kapantay. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa pagbubuo ng mapang-aping alyansa. Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin, mahal na pinuno. Pagkatapos magbigay galang, nagpaalam si Zufan at lumabas kasama si Bai Liuyu. Ang unang pakay niya ay ang Ruby Cloud Sect, kung saan naroroon si Chu Qingcheng. Ang naudlot na usapan sa gambling town ay tatapusin niya ngayon. Hush! Pagdating sa teritoryo ng Ruby Cloud Sect, sinalubong sila ng mahigit 100 babae, pinamumunuan ni Fang Min. Nakangising sigaw ni Zufan, "Girlie, iparating mo na narito ako bilang kinatawan ng Demonic Emperor. Nais kong makausap ang Enchanting Empress para sa isang mahalagang usapin." Humph! Siraulong gagong ito. Hindi pa sapat ang kalokohang ginawa mo noon, may lakas loob ka pang lumapit sa Ruby Cloud Sect. Handa ka na bang mamatay? Mariing hinga ni Fang Min, sabay sigaw, "Mga kapatid, punitin ang hambog na ito." Handa. Sabay-sabay na umatake ang mga babae, at bumagsak ang matinding pressure kay Zufan na parabang dudurugin siya sa sahig. Hush! Mabilis na humarang si Baliyuyu at nagpalabas ng isang bugso ng espada ng yelo. Bam! Nagdugo at nagtalsikan palayo ang lahat ng babae na parang mga langaw. Sa totoo lang, nakaligtas pa sila sa awa ni Baliyuyu. Kung sineryoso niya, baka abo na lamang ang natira. Napangisi si Baliyuyu at lumapit si Zufan. Ako ang kinatawan ng Demonic Emperor. Ang umatake sa akin ay para na ring umatake sa kanya. Handa ba ang Ruby Cloud Sect na makipagdigma sa Devil Mountain? Humph! Naipit na nga ang Demonic Emperor, may lakas pa ba siyang lumaban ng isa pang kaaway? Isang mapanuyang tinig ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pamilyar na figura. Natawa si Zufan. Kung hindi ako nagkakamali, si Senior Aunt May ito. Kumusta naman kayo? May lakas loob ka pa talagang tawagin akong ganon. Ganoon din naman ang tawag sa inyo ni Qingcheng. Sagot ni Zufan na walang bakas ng hiya. Naalala ni Mei Sangu ang kahalayang ginawa ni Zufan noon at napamura. Hudas! May utang ka pa sa akin. Nahalata mo rin pala. Akala ko'y matatagalan pa ang matandang iyon bago mahalata, panunukso ni Baliyuyu. Nag-init ang tainga ni Mei Sangu at namuo ang galit. Batid niyang hindi basta-basta si Baliyuyu at mahirap siyang talunin. Kaya't napilitan siyang tiisin. Natawa si Zufan. Ipapaliwanag ko ang lahat tungkol sa nakaraan sa ibang pagkakataon. Ang mahalaga ngayon, narito ako bilang kinatawan ng Demonic Emperor. Bakit ba't pinipigilan niyo lang ako sa labas? At kung ganon, ano ngayon? Isa ka lang alipin ng Devil Mountain na nagmamalaki sa pwesto niya. Ha ha ha! Mei Sangu, hindi ba't ganoon din ang ginagawa mo? Nanlamig ang tinig ni Zufan. Ang pagiging kinatawan ng Demonic Emperor ay hindi kaluwalhatian, ngunit hindi rin ikaw ang may karapatang humusga. Nais kong makausap ang pinuno ng Ruby Cloud Sect para sa isang kasunduan. Siya lamang ang maaaring magtaboy sa akin dahil siya ang tunay na mukha ng inyong sekta. O baka ikaw ang tunay na kinatawan? Namatay na ba ang Enchanting Empress? Hayop ka! Nanginginig sa galit ang mukha ni Mei Sangu, halos sumabog. Pinipigilan niyang yapakan sa sahig si Zufan, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Hindi lamang si Baliyuyu ang isang misteryosong gwardiya na hindi niya kayang talunin, kundi tama rin si Zufan, isa itong usapin ng ugnayan ng Devil Mountain at Ruby Cloud Sect. Hindi siya ang may karapatang magpasya rito.
Isang malaking kasawian para kay Mei Sangu dahil isang maliit na uod na nasa yugto pa lamang ng bone tempering ang may kapangyarihang wala siya. Muling sumiklab ang kanyang galit. Ang makitungo kay Zufan ay parang bawas ng 5,000 taon sa kanyang buhay. Senior Aunt Mei, patayin mo na siya. Tumahimik ka. Bulag ka ba at hindi mo nakikitang hindi ko kaya? Mabilis na sumugod si Fang Min, ngunit si Mei Sangu ay sa kanya ibinuhos ang galit. Hangal na bata. Akala mo ba hindi ko gustong gawin? Nakangising mapanlait si Zufan habang pinapanood ang eksena, wari lalo pang tuwang-tuwa. Hush! Isang bagong figura ang lumitaw sa harapan nila at biglang sumigaw si Zufan, puno ng saya, Qingcheng. Senior Aunt Mei, iniimbitahan kayo ng master sa bulwagan. Malamig ang tinig ni Chu Qingcheng, yumuko lamang sa kanyang guro at agad na umalis. Napailing si Zufan, agad na nauunawaan ang dahilan. Ang ginamit kong maruming mapa, siguradong ikinagalit niya. Maingat na itinulak siya ni Baliyuyu sa balikat, na para bang nagsasabing, hindi mo ba ipaliliwanag? Wala nang saysay. Sa ngayon, kahit ano pa ang sabihin ko, hindi na yon papasok sa puso niya. Nakangiting sagot ni Zufan, saka siya sumunod sa gabay ng mga dalaga papasok ng sekta. Dumating sila sa isang payak, ngunit maringal na bulwagan, kung saan nakaupo sa mataas na upuan ang isang mahinhing babae, ang Enchanting Empress, isa sa 8 emperador. Matagal din tayong hindi nagkita, matandang bruha. Masusing pinagmasdan siya ng emperatriz bago ngumiti. Tagapamahala Zhu. Maupo ka. Senior Enchanting Empress. Magalang na nagbigay galang si Zufan bago umupo sa upuang kawayan, habang si Bailiyuyu ay naupo sa kanyang tabi. Nakatayo naman sa gilid ng emperatriz sina Mei Sangu at ang mga disipulo, hindi inaalis ang tingin kina Zufan. Tagapamahala Zhu, mula ka raw sa Joytown. Ang pangalan mo'y nagbabalik sa akin nang hindi ka nais-nais na alaala. Habang humihigop ng tsaa, nagpatuloy ang emperatriz, may isang tao roon, otoritaryo, gaya mo. Para bang nakikita ko siya sa'yo. May kaugnayan ba kayo? Ngumiti si Zufan. Iyan din ang sinabi ng Demonic Emperor noong una niya akong makita. Ngunit ako'y ipinanganak at lumaki sa angkan ng Luo. Pasensya na kung mabigo ko kayo, ngunit ang pangalang ito'y ipinagkaloob mismo ng aming patriarch. Oh, ayos lang. Isa lamang itong pag-alala sa isang dating kaibigan. Kaibigan niyo at ng Demonic Emperor, usisa ni Zufan. Kung ganoon, napakagaling sigurong tao noon. Nakapupukaw ng aking interes. Maaari bang ikwento ninyo, hahaha? Mataman siyang tinitigan ng emperatriz bago umiling. Magkatulad ngunit magkaiba. Sa unang tingin lamang kayo hawig. Ang aming kaibigan noon ay laging seryoso, malamig, gaya ng yelo, tila isang ulupong na nakasilip sa dilim. Ikaw, Steward Zhu, ay kalmado at tila madaling lapitan. Ganoon ba? Gayon din ang sabi ng Demonic Emperor, hahaha, humigop muli ng tsaa si Zufan, kumikislap ang mga mata. Pagkahawig at magkaiba ngunit sa totoo'y isa, sapagkat ako'y muling isinilang. Si Zufan ay nagmula kay Zhu Yifan, ang Demonic Emperor na matagal nang namatay. Ngayon, ang kaharap mo'y si Zufan lamang, na dumaan sa lahat ng hirap sa mortal na daigdig. Kailan may hindi mo na muling makikita ang dati kong anyo, kahit gaano mo pa ako titigan. Umiti siya at ibinaba ang tasa. Mainam ang tsaa, hibiskus na hinalo sa malinaw na tubig, nakapapawi sa puso't isip. Gaya ng ruby cloud sec, mabango at punang pambabaeng halina. Mahusay ang panlasa ni Steward Zhu. Ang tsaa naming ito'y tinutunton at iniipon ng aming mga dalaga gamit ang dulo ng kanilang dila tuwing unang bahagi ng tagsibol, habang sila'y dalisay pa. Wala kang matatagpuang kasing husay sa iba. Dulo ng dila, sabi ninyo? Tinaasan ng kilay ni Zufan habang tinititigan ang mga tasang nakahanda. Alin dito ang kay Qingcheng? Bibilhin ko ng 10 kilo. Nagkatinginan at nagtawanan ang mga dalaga sa katumingin kay Chu Qingcheng. Napangiti rin ang emperatriz. Namula si Qingcheng, matalim ang titig kay Zufan na parabang binabalaan siyang huwag magpabaya. Ngunit abala pa rin si Zufan sa paghahanap ng tasa, hindi alintana ang kanyang galit na tingin. Kaysayang kasama si Steward Zhu. Malayong malayo ka sa kanya, hahaha. Ngunit biglang nagseryoso ang emperatriz. Matagal na tayong nag-uusap ngunit hindi ko pa rin nalalaman kung ano ang pakay ng kinatawan ng Demonic Emperor. Ibinalik ni Zufan ang tasa sa kangumiti.
Wala namang masyado, isang kasunduan lamang ang nais kong talakayin. Kasunduan? Eksakto. Naging seryoso ang kanyang tinig. Marahil ay nabalitaan na ninyo, Senior. Malapit nang magbanggaan ang ating Ginoo laban sa Falcon Emperor at Wraith Emperor. Sinusubok na nila ang tubig, bitbit ang masamang hangarin. Kaya nais ng Demonic Emperor na humingi ng tulong sa Enchanting Empress, na sana'y kayo ang mamagitan. Kapag nagtagumpay, may malaking gantimpala kayong tatanggapin. Bahagyang kumunot ang noo ng Emperatrice. Iyon pala ang pakay mo. Ngunit hindi rin biro ang Falcon Emperor at Wraith Emperor. Sa init ng kanilang ulo, malabong makinig sila sa akin. Ipinaliwanag ni Zufan, ang tanging dahilan kung bakit nagsimula ang kabuluhang ito ay dahil mas marami sila kaysa sa aming Ginoo. Subalit kung tutulong ang Enchanting Empress at tatayo sa kanyang tabi, magiging patas ang laban. Hindi na sila mangangahas at tiyak na atras. Sa gayon, maililigtas ang lahat sa kapahamakan. Ibig mong sabihin nais ng Demonic Emperor na gamitin ko ang aking presensya upang sila'y takutin. Bahagyang pumikit ang Emperatrice bago mariing tumanggi. Maaari ka nang bumalik sa Demonic Emperor. Ang Ruby Cloud Sect ay hindi makikialam sa ganyang kaguluhan. Ngunit, Senior, hindi pa natin napag-uusapan ang mga kondisyon. Baka sakaling wala nang saysay. Kung manghimasok ako, baka nga umatras sila, ngunit pagkatapos ang galit nila'y ibabaling sa akin. Hindi ako ganoon kapitik-minded para tanggapin ang maliit na pakinabang kapalit ng dalawang kaaway. Mariin siyang itinaboy ng Emperatrice. Maaari ka nang umalis, Steward Zhu. Mga dalaga, ihatid na sila. Agad lumapit ang mga disipulo, magalang na nagsabi, mangyari po, dito ang daan palabas. Saglit na tumitig si Zufan sa Emperatrice, saka lumingon kay Chu Qingcheng na tila nag-aalangan. Mapait ang kanyang ngiti bago siya tumayo. Pinilit kong kumbinsihin ang Demonic Emperor na hingin ang tulong ng Enchanting Empress, ngunit sadyang malamig ang tugon ng ginang. Wala nang magagawa kundi lumapit na lamang sa Sword Emperor at ipamana sa kanya ang mapa ng Nether Sea. Sandali! Biglang bumigat ang tinig ng Emperatrice. Ano ang sinabi mo? Ang Nether Sea map. Iyan ba ang iyong kondisyon? Tumango si Zufan. Oo, ngunit hindi ang orihinal, kundi isang kopya lamang. Isang kopya? Napahiyaw si Mei Sangu, halos magwala. Hindi pa kita napaparusahan sa huling maruming kopya na ibinigay mo, tapos ngayon nagdala ka na naman ng ganyang basahan. Tahimik na tinitigan siya ng Emperatrice, mabigat ang ekspresyon. Ngumisi si Zufan. Iyan na ang nais kong ipaliwanag. Noong una kong inalok, sinabi kong ipagpapalit ko ang mapakapalit si Qingcheng. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Bumalik lamang kayo sa sekta, iniwan akong nakabitin. Hindi ako tanga gaya ni Qingcheng para maniwala agad sa inyong matatamis na salita. Pero siya'y nagpumilit na kunin yon, kundi mapapagalitan. Kaya tinupad ko ang pangako at binigyan siya ng mapa. Bahagyang tumuwad si Zufan, pinasadyang nagpakalandi ang tindig at tinig. Hindi ba maparin ito, sabay hila ng balakang? Bagamat hindi Nether Sea map, mas nanaisin kong ako na lang ang pagtampuhan nyo kaysa si Qingcheng. Zufan, napakagatlabi si Chu Qingcheng, ramdam ang lambot ng kanyang puso. Muli namang naging seryoso ang Emperatrice. Ngayon totoo ba ang mapa? Siyempre. Ang mismong Demonic Emperor ang nag-alok ng kasunduang ito. Hindi pwedeng fake. Mariing sabi ni Zufan, ang plano ng Demonic Emperor ay banggain muna ang Sword Emperor. Kapag nagpakita siya, tiyak na uurong ang dalawa. Ngunit dahil namimiss ko si Qingcheng, nais ko ring matulungan ang Ruby Cloud Sect. Kaya pinilit kong irekomenda ang Enchanting Empress bilang kapanalig. Ginawa ko ito hindi lamang dahil sa kapakanan ng aming Ginoo, kundi para kay Qingcheng. Sapagkat ang Sword Emperor lamang ay sapat na para umatras ang dalawa, kaya bakit pa kailangan gumawa ng isa pang mapa? Tumango ang Emperatrice, ngunit paano namin malalaman kung tunay ang mapa? Kapag ibinigay namin ang kopya, isasama rin namin ang orihinal upang personal ninyong makita. Maaari rin ninyong ipasuri sa Gambling Emperor upang tiyakin. Saglit na nag-isip ang Emperatrice bago mariing nagpahayag, kung ganoon, tinatanggap ko ang alok ng Demonic Emperor. Ang kasunduang ito'y nagbigay katiyakan sa kanya, dahil kapag sangkot na ang Sword Emperor, hindi sa kanya ibubunton ang galit ng Falcon Emperor at Wraith Emperor. Siya'y ligtas.
Matapos ang kasunduan, nagpaalam sina Zufan at Bai Liuyu. Ipinahatid sila palabas ng Enchanting Empress, na nagsabing pag-usapan na lang nila ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Nang makalayo na ang dalawa, tumitig ang Enchanting Empress sa malayo at napabuntong hininga. Hindi na nakapagtataka kung bakit umangat ng ganon ang isang tagasanay pa lang sa bone tempering. Marunong talaga siya. Ang padalos-dalos na demonic emperor ay tila mas lalo pang umaangat ngayon. Senior sister, iniisip mo bang siya ay Sa kanyang panukala, hindi lamang ako nawala ng dahilan para tumanggi, pati na rin ng karapatang tumawad. Ile! Ginamit niya ang ngalan ng demonic emperor, pero napakakinis ng paraan niya na para bang tayo pa ang nakalalamang sa kasunduang ito. Kumislap ang mga mata ng empress. Hindi nakapagtataka kung bakit tuluyang nahulog si Qin Cheng sa kanyang bitad. Sangu, bantayan mo siya ng mabuti. Huwag mong hayaang maagaw ng lalaking iyon. Tumango si Mei Sangu. Alam ko, senior sister, kung gaano kahalaga si Qin Cheng. Hinding-hindi ko hahayaan na mahawakan man lang siya ng lalaking iyon. Ngumiti ang empress at tumango. Pagkalabas nila ng Ruby Cloud Sect, may biglang sigaw na pumigil sa kanilang paglisan. Sandali! Alam na ni Zufan kung bakit, kaya't ngumiti siya at humarap. Qin Cheng, hindi mo na kailangang ihatid pa kami. Kailangan ko pang bumisita sa Sword Emperor. Mas gugustuhin ko pa sanang makapiling ka, magpakasal, at magkaroon ng anak na kasing ganda mo. Pero ayan, abala. Tumigil ka nga. Sino bang gustong Namula si Chu Qin Cheng at matalim siyang tinitigan. Ngunit mahina niyang bulong. Zufan, patawarin mo ako sa maling akala ko noon, inisip ko kasi na ang nais mo lang ay ang damdamin ko sa iyo ay tunay. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Darating ang panahon at mauunawaan mo rin. Hinawakan ni Zufan ang kanyang malambot na kamay at hinalikan ang kanyang pisngi. Darating ang araw na ilalayo kita mula sa Ruby Cloud Sect. Namula lalo ang mukha ni Qin Cheng, ngunit sa halip na magalit ay yumuko lamang siya at marahang tumango, may kasamang ngiti ng ligaya. Nagpaalam si Zufan at umalis habang sinusundan siya ng malamig na tingin ni Bai Liuyu. Si Chu Qin Cheng na may nanatiling nakatanaw, may halong pananabik at pangungulila sa kanyang mga mata. Makalipas ang 3 buwan, sa kabundukang abot-ulap, naglalakad ang dalawa. Pag-angat ng tingin ni Zufan sa palasyong nakatayo sa ulap, ngumiti siya at nagbigay galang. Dala ko ang pangalan ng Demonic Emperor, at nais kong makipagkita kay Sword Emperor. Hush! Sa isang iglap, napaligiran sila ng 30 mandirigmang may dalang kumikislap na espada. Hindi ito ikinabahala ni Zufan, at lalo namang tiningnan ng may paghamak ni Bai Liuyu. Espada ba ang tawag niyo riyan? Zufan! Ang kapal ng mukha mong humarap dito gayong may utang ka pang dugo sa Mist City. Lumabas ang isang pamilyar na tinig. Umiti si Zufan at nagbigay galang. Aba, si Ginoong Xu Zhensheng pala. Ang tagal na rin. Huwag mo akong bulahin, singhal nito. Ngayon, nasa sariling teritoryo ka ng Sword Emperor. Wala nang gambling emperor na makakapigil sa amin. Mga kapatid, espada. Ipaghiganti si Elder Liu. Handa. Sabay-sabay nilang itinutok ang espada, at isang kumikislap na lambat ng talim ang umatake sa dalawa. Sa isang iglap, tumindig sa unahan si Bai Liuyu. Kumawala ang kanyang kapangyarihan, kasabay ng kulog at kidlat na nag-anyong espada. Boom! Sumabog ang hangin, nagkadurog-durog ang 30 espada at nagbagsakan ang mga mandirigma, duguan at lupaypay. Naninginig si Xu Zhensheng. Dinugo ninyo ang teritoryo ng Sword Emperor. Huwag kayong mag-alala, tatawagin ko ang mga nakatatanda at siguradong patay na kayo. Ngunit mumisi si Zufan. At ano ngayon? Ang tanong, sila ba'y tunay na kumakatawan kay Sword Emperor, Changshan? Ako'y dumating bilang kinatawan ng Demonic Emperor para makipag-usap. At bilang disipulo ng Sword Emperor, imbes na ipasok kami, inatake mo pa. Hindi ba't kahiyan yon sa mismong pangalan ng Sword Emperor? Para bang ipinahihiwatig mong bilanggo siya sa sarili niyang teritoryo? Namawis ng malamig si Xu Zhensheng, hindi makasagot. Hush! Dumating ang isang nakatatanda, nakaputi, maringal ang dating, ngunit lumulutang dahil wala na itong mga binti. Matalim ang kanyang titig. Makikipagkita sa inyo ang Sword Emperor. Nagbigay galang si Zufan, at pumasok silang kasama ang matanda.
Sa loob ng napakagandang bulwagan na may 18 haliging tila higanteng espada, nakaupo ang isang matandang may puting balbas, mukha ay puno ng peklat, at mga matang matalim na parang espada. Naramdaman ni Bailiyuyu ang nakamamatay na presensya. Pinakuyom niya ang kanyang mga kamao. Napakalakas ng espada niyang ito. Isa itong banta sa buhay ko. Ngumisi si Zufan. Sword Emperor Changshan sa wakas, nagtagpo rin muli ang ating landas. Ang sinumang pumalit sa akin matapos ang 10,000 taon, hehe. Hush! Isang malamig na sibat ng liwanag ang sumulpot. Napahawak si Bailiyuyu at nasalo ang matalim na espada na halos tumarak sa noo ni Zufan. Nagulat siya sa bilis at lakas nito at tumitig kay Sword Emperor. Ngunit tumawa lamang ang matanda. Magaling, iha. Kanino mo natutunan ang ganyang galing? Pamana ng pamilya, mariing tugon ni Bailiyuyu. Ngunit ano ba nang ibig sabihin nito, Senior Sword Emperor? Ngumiti ng malamig ang Sword Emperor. Ang batang ito ang pumutol sa mga binti ng aking nakababatang kapatid. At iniisip niyang sapat na ang ngalan ng Demonic Emperor upang makaligtas siya. Hindi. Hahayo siya rito, ngunit wala ng mga binti. Nanlilisik ang mga mata ni Bailiyuyu. Kung mga binti ni Steward Zhuo ang nais mo, imposibleng mangyari yon. Tumawa ng malakas ang Sword Emperor. Kapag pumasok kayo sa aking nasasakupan, wala na kayong karapatan. Ang mga binti niya lamang ang aking kukunin bilang paggalang sa Demonic Emperor. Kung hindi dahil doon, hindi lang iyan ang mawawala sa kanya. Sumabog ang kapangyarihan ng Sword Emperor, bumigat ang hangin, at bumagsak sa kanila na parang bundok. Nanikip ang kanilang paghinga, pati ang agos ng Yuan Qi ay bumagal. Namawis si Bailiyuyu, nanlalamig sa kaba. Wala kaming laban sa lakas ng isa sa 8 emperor. Isang nakamamatay na dugot uhaw sa laban ang bumalot sa paligid, tila dagat ng mga karayom na nakatutok sa kanilang mga puso. Nanigas na sa takot si Bailiyuyu, samantalang mariing humakbang si Zufan na waring walang iniintindi. Dumating kami upang ibigay sa inyo ang mapa ng dagat ng walang hanggan, anya, payapa ang tinig. Agad na tumigil ang walang humpay na paghihiganti ng Sword Emperor, mariing nakatitig kay Zufan. Anong sinabi mo? Emperador ng espada, dala namin ang mapa ng dagat ng walang hanggan. Kung papatayin niyo ako ngayon, hinding-hindi na niyo makukuha ang pagkakataong iyon. Humph! Akala mo ba maililigtas ka niyan? Huwag kang mag-ilusyon. Ikinumpas ng Sword Emperor ang kamay, ngunit bumalik siya sa kanyang trono at mariing umungol, ano na naman ang pakana mo? Magsalita ka na bago tuluyan kong maubos ang pasensya ko. Magalang na nagkupit si Zufan. Emperador ng espada, ganito po yon. Tiyak narinig na ninyo ang pagkilos ng Emperador ng Lawin at ng Emperador ng Multo. Hindi sila kinatatakutan ng Demonic Emperor, subalit nais niyang mailigtas ang mga tao mula sa walang saysay na pagkawasak at pagdurusa. Kaya't hinihiling niyang kayo ang maging tagapamagitan. Hindi mo sila kayang talunin kaya gumagapang ka ngayon sa akin. At saka, hindi mo ba naisip na ang isang kopya imbes na orihinal ay tila insulto? Wala na akong magagawa. Hanggang doon lamang pumapayag ang Demonic Emperor. Napabuntong hininga si Zufan. Dahil tinanggihan ng Emperador ng espada ang aming alok, kami na'y aalis. Yumuko silang dalawa. Hintay! Malakas ang sigaw ng Sword Emperor. Lumingon si Zufan. May nais pa ba kayong ipagawa, Emperador ng espada? Itaga mo iyan sa sarili mong mga binti, at maaari kang lumisan ng buhay. Itinuro niya ang espada na inihagis ni Bailiyuyu sa sahig. Nangiwi si Bailiyuyu, naghihintay ng senyales mula kay Zufan. Ngunit mumiti lamang si Zufan at muling napabuntong hininga, nakatitig sa espada. Emperador ng espada, hindi ba't maaari na lamang akong bumawi? Ayokong mamuhay ng putol ang aking mga paa. Iyan ang kabayaran sa pagputol mo sa mga binti ng aking nakababatang kapatid. Hindi ako kasing butihin ng inaakala mo. Emperador ng espada, sinabi ko nang handa akong bumawi. Sabihin lamang ninyo kung ano ang dapat kong gawin, maliban sa pagputol ng aking mga paa. Ano ang mayroon ka na kasing halaga ng mga binti ng aking kapatid? Sa payapa ngunit tusong tinig, sagot ni Zufan, sa bayan ng pagsusugal, si Elder Liu ay nagputol ng 2 daliri sa paa kapalit ng mapa ng dagat ng walang hanggan. Kung gayon, ang parehong mapa bilang kapalit ng kanyang mga binti ay hindi ba't makatarungan? Sigurado akong mas gugustuhin niyang ibigay noon ang kanyang mga binti para lamang makuha ang mapa.
Mabigat ang tingin ng matandang nakaupo sa tabi ng emperador sa katumango. Mariing sinabi ng Sword Emperor, kung ganoon, ibigay mo. Ngunit kaya mo ba talagang kunin iyon mula sa Demonic Emperor? Hindi ang orihinal, kundi kopya lamang, kung hindi iyon malaking abala. Kopya. Sumulyap ang Sword Emperor kay Elder Liu, na nagkunot noo ngunit kalaunan ay tumango. Mas mabuti na yon kaysa wala. Hindi ba't peke lamang yan? Hindi po. May paraan ako upang patunayan ito sa inyo, at maaari pa nyo itong ipasuri sa Gambling Emperor. Kung ganoon, ayos. Ang babae may iwan dito bilang panagot. Mariing pumalakpak ang Sword Emperor, tanda ng kanyang pasya. Ngunit umiling si Zufan na nakangisi. Emperador ng espada, hindi na kailangan ng bihag. Ang kailangan lamang ay mamagitan kayo sa digmaan, at kusa nang ibibigay ng Demonic Emperor ang kopya. Ano? Nagliyab ang tingin ng Sword Emperor. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi kailanman, mahal na emperador. Kalapastanganan. Pinayagan kitang bumawi gamit ang kopya ng mapa kapalit ng iyong mga paa, ngunit pilit mo pa ring idinadawit ang Demonic Emperor. Anong klaseng pagbabayad pinsala yan? Mariing yumukod si Zufan, waring nagmamadaling magpaliwanag. Totoo pong sinasabi ko. Ang Demonic Emperor ay mayroon ng kakampi, ang Enchanting Empress ng Ruby Cloud Sect. 2 laban sa 2 ay sapat na upang umatras ang mga emperador ng lawin at multo. Subalit ang pangyayari kay Elder Liu noon ay bumigat sa aking isipan, kaya't pinilit kong gumawa ng isa pang kopya upang mapalapit kayo sa Demonic Emperor bilang kakampi. Emperador ng espada, kayo ang pinuno ng 8 emperador, iginagalang at kinatatakutan. Ang presensya niyo lamang ay sapat na upang mapatahimik ang lahat. Ngunit nag-atubili ang Demonic Emperor na sang-ayunan ito, sapagkat mas maraming kopya ang ibig sabihin alam niyo na. Kaya't nagsikap akong kumbinsihin siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang pumayag na makipagsanib sa inyo. Ang tanging kailangan niyo ay mamagitan at makukuha ninyo ang kopya. Wala na kayong ibang gagawin. Hindi ba't malinaw na patunay ito ng aking taos-pusong hangarin? Natigilan ang Sword Emperor, pinagmasdan ang mapanuksong ngiti ni Zufan. Ngayon ko nauunawaan kung paanong sumikat ang pangalan mo sa bayan ng pagsusugal dahil sa iyong katusuhan at katuso. Ang katulad mong nasa tabi ng Demonic Emperor ay katumbas ng 100 Spirit King. Pinupurin niyo po ako, Emperador. Hindi iyon papuri kundi katotohanan. Iwinasiwas ng Sword Emperor ang kamay. Sige, maaari na kayong umalis. Tatanggapin ko ang alok ng Demonic Emperor. Maghintay na lamang tayo upang magharap at pag-usapan ang iba pang detalye. At siya nga pala, isama ninyo ang Gambling Emperor upang siya mismo ang sumuri sa mapa. Malugod na yumukod si Zufan. Lubos ang aking pasasalamat, Emperador ng Espada. Paalam po. Magkasabay silang lumisan ni Bailiyuyu. Nanlilimahid ang mukha ng Sword Emperor nang maiwan. Lintik na batang iyon. Kay tuso, kay dilis. Nakakagigil na hiwain siya ng buhay, subalit wala akong magawa. Humph! Isa lamang siyang bone tempering cultivator, ngunit di. Bam! Nawasak ang mesa sa tabi ng kanyang trono nang biglaan niya itong suntukin. Nagulat si Xu Zhensheng. Guro, basta na lamang ba natin siyang palalayain? Paano na ang mga binti ni Elder Liu Li? Ibinaling ni Elder Liu ang paningin sa sahig, malamlam. Hindi ba't siya mismo ang nagsabi? Binayaran niya iyon ng kopya ng mapa ng dagat ng walang hanggan. Ngunit hindi ba't simpleng kalakalan lamang iyon? Tama ka, ngunit para sa kanya, iyon ay pagbabayad pinsala at ganoon na rin ang kalalabasan. Bukod pa riyan, idinawit pa niya ang Ruby Cloud Sect upang ipitin tayo. Maaari sanang hindi na tayo pumayag, ngunit kailangan lang naman nating mamagitan upang makuha ang kopya. Bakit pa natin palalampasin ang ganoong pagkakataon? Pero maaari naman nating putulin ang mga paa niya. Wala pa rin siyang binayaran. Sa halip, nagsalita lamang siya para sa Demonic Emperor. Iba ang kasunduan sa paghihiganti, nag-aapoy ang mga mata ni Xu Zhensheng. Umiling ang Sword Emperor at si Elder Liu. Asheng, Anya, kapag muling nag-cruise ang inyong landas, sugurin mo siya agad. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon pang magsalita. Bakit? Dahil sa sandaling magsalita siya, wala ka ng dahilan upang sugurin. Muling napabuntong hininga ang Sword Emperor. Noon, maaari ko sanang gawin.
Ngunit nang isali niya ang mapa ng dagat ng walang hanggan, nawalan ako ng dahilan. Kinakatawan niya ang demonic emperor. Kapag pinatay ko siya, mawawala ang kasunduan, at nais natin itong maisakatuparan. Ang batang iyon ay isang panganib, naliligtas ang sarili at natutupad ang atas ng demonic emperor. Nagulat si Xu Zhensheng at mariing napabuntong hininga si Elder Liu. Ang utang para sa kanyang mga binti mananatiling nakabinbin ng mahabang panahon. Makalipas ang isang buwan, nakabalik si Zhu Fan sa bundok ng Diablo. Halos hindi mapakali si Zhao Chen at agad siyang sinalubong sa bulwagan. "Oh, kumusta?" Sa loob ng mga buwang ito, lalong naging padalos-dalos ang dalawang matandang iyon. 3 bayan na ang nasakop nila. "Hindi pa ako sumasali sa labanan dahil hinihintay kong makabalik ka," dala ang sagot. Makaasa po ang demonic emperor, lahat ay ayon sa plano. Nakangising sagot ni Zhu Fan, pati ang Enchanting Empress at ang Sword Emperor ay papasok sa laban, lahat iyon kapalit lamang ng isang kopya ng mapa. Nasa inyo na po kung paano sila pag-aawayin. Ang Wraith Emperor at Falcon Emperor ay tiyak na uwing sugatan, kung hindi man mas malala. Humagalpak ng tawa si Zhao Chen. "Steward Zhou, kamangha-mangha. 2 kakampi agad, napakalaking swerte. Ha ha ha. Ipapadala ko agad ang mga liham upang makausap sila at tapusin na ang usaping iyan. Napakagaling po, mahal na Ginoo." Muling yumukod si Zhu Fan, ngunit hindi maitago ang mapanuksong ngiti. Makalipas ang 3 araw, nagpadala ang bundok ng Diablo ng 2 Jade Slip. Pagkaraan ng 2 pang buwan, dumating ang Sword Emperor at ang Enchanting Empress kasama ang kani-kanilang mga hukbo at isang matabang lalaking nakadamit marangya. Nakasuot ng itim na balabal na may bordang palamuti, sinalubong ni Zhao Chen, kasama ang 20 demon guards ang kanilang pagdating, syempre nasa unahan si Zhu Fan. "Sword Emperor, Enchanting Empress, kay tagal nating hindi nagkita. Lubos ang aking tuwa na kayo'y nariyan upang sumuporta sa gawain ito, ha ha ha." Ngumiti at magalang na tumugon ang dalawa. "Demonic Emperor, huwag kang magbiro. Narito kami upang gampanan ang aming bahagi at tumanggap ng kaukulang gantimpala, ha ha ha." Diretso na ang sinabi ni Sword Emperor, "Hindi ba't panahon na upang ipakita mo ang ipinangako? Malayo ang aming nilakbay upang dalhin ang mga bihasa para siya sa atin yon." Ipinagilid niya ang katawan at itinuro ang isang matabang lalaking nasa hulihan. Nanlaki ang mata ni Zhao Chen. "Gambling Emperor, ikaw din ay narito. Bakit hindi? Sa ganitong napakahalagang pagkakataon, iginiit ng Sword Emperor na ako mismo ang magsuri sa bagay na yon. Nagkaroon din ako ng libreng oras, kaya sumama na ako upang makisilip sa kabuluhan. Gusto ko ring malaman kung may nakalap na kayong baka sa pag-unawa ng Nether Sea Map, mayong nasa iyo na ito." Nisi ng Gambling Emperor. Umiling si Zhao Chen. "Gambling Emperor, nagbibiro ka yata. Kung ikaw na kilala sa katalinuhan ay ilang dekadang hawak ang mapa at hindi pa rin nabuksan ang hiwaga nito, paano ko magagawa iyon sa loob lamang ng ilang araw? Idagdag pa ang mga kaguluhang dumating kamakailan na kumain ng aking panahon. Sobra naman ang iniisip mo." Tumawa ang Gambling Emperor. "Hindi mo na kailangang ipaalala. Ang kasagutan sa palaisipan ay tulad ng sugal, nakasalalay sa swerte, pagkakataon, at kakaibang karunungan. Ako'y marunong lamang ng kaunti, ngunit hindi tunay na matalino, sapagkat ang tunay na dunong ay payak at hindi nagmamalaki. Baka nga ang munting kaibigan mo ay natuklasan na ito sa loob lamang ng ilang araw." "Hoy, tama na ang palitan ng salita. Wala pa nga tayong nakikitang mapa." Puto ng Sword Emperor. Dahil ito'y usapan ng 3 panig, maaari lamang itong isagawa kung mapatutunayan muna ang pagiging tunay ng mapa. Nagkatawanan sina Demonic Emperor at Gambling Emperor bago sila dinala ni Zhao Chen sa bulwagan. Sa gitna ay nakahanda ang isang 3 metrong lamesa. Inilabas ni Zhao Chen ang 3 kahon at isa-isang binuksan. Sa loob ay 3 pergamino. Lahat ay agad natuon sa nasa gitna, ang tunay na Nether Sea Map. Ang 2 pa ay halatang kopya lamang. Nang ipagbukas, iisa ang anyo, puno ng may itim na tuldok at bilog, at ang mga guhit sa itaas ay ginayang mabuti. Ito ang tunay na Nether Sea Map. Hindi gaya ng dati. Naroon din si Mei Sangu at kumislap ang kanyang mga mata, sabay buntong hininga. Pagkaraan, sumulyap siya ng masama kay Zhu Fan, naalala ang pang-aasar nitong hindi niya malimot. Nagbigay galang si Zhu Fan sa Gambling Emperor.
Nakatatandang Ginoo, pakisiyasat po ang mga kopya at tingnan kung may diferensya upang maitama kaagad. Hindi na kailangang siya sa atin ang orihinal. Hindi iyon magagaya kailanman. Tumango ang Gambling Emperor. Ito'y nilikha sa sinaunang nether paper, punang yin energy, na ginagawang walang kupas at di masisira, isang kasanayang matagal nang nawala. Ang mahalagay ang pagguhit kung ito ba'y naisalin ng eksakto. Ang tanging pagsubok ay kung tugma ang kopya sa orihinal. Lumapit siya upang masusing tingnan. Makalipas ang mahabang oras, wala pa rin siyang sinasabi. Isang araw ang lumipas, gayon pa man iisa ang kanyang konklusyon, magkakahawig ang lahat. Walang nangahas na istorbohin siya, sapagkat nakasalalay dito ang batayan ng pakikipagkasundo ng tatlong panig. Sa ikalawang araw lamang siya bumitaw ng buntong hininga. Oo, magkakapareho sila. Nag-umpisa ng magningning ang mga ngiti ng lahat. Kung gayon, tutulungan na namin ang Demonic Emperor na kausapin ang dalawang matandang iyon upang umatras at muling maibalik ang kapayapaan. Biglang naging masigla ang Sword Emperor, dama ang mapa na abot kamay. Tumango ang Enchanting Empress, sabik ding matapos at makuha ang ninanais. Ngunit biglang sumigaw si Zhao Chen. Teka, nagbago ang isip ko. Hindi mo na nais makipagpalitan? Gulat na tanong ng Sword Emperor. Umiling siya. Hindi naman, ngunit nais ko lang magdagdag ng isang kondisyon. Hindi ba't napakadali kung kopya lamang ang makukuha kapalit ng ilang salita? Nanlaki ang mata ng dalawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Zhao Chen at nagbigay galang. Hinihiling kong mangako kayo. Batid nating lahat ang halaga ng Nether Sea Map at nais kong humiling ng pabor bilang kapalit ng isang kopya. Ano yon? Na tayong tatlo ay magsanib upang agawin ang lahat ng lupain ng Wraith Emperor at Falcon Emperor. Ano? Nanlaki ang mata ng dalawa. Mabilis namang suminghal ang Enchanting Empress, maliwanag na sinabi ni Steward Zuo na tagapamagitan lamang tayo. Walang binanggit tungkol sa pananalakay. Paano ka basta? Gayon din ako. Dagdag ni Zufan. Demonic Emperor, noong humingi ako ng tulong mula sa kanila, wala sa usapan ang pakikidigma. Ang pagbawi ng iyong salita ay hindi tama. Anong masama ron? At wala kang karapatang magsalita rito. Umatras ka, singhan ni Zhao Chen. Napabuntong hininga si Zufan at umatras. Nagpatuloy si Zhao Chen sa dalawa. Nang ipadala ko si Steward Zuo upang hilingin ang inyong tulong, wala pang digmaan. Kung kayo'y mga tagapamagitan, ayos lamang iyon. Ngunit ngayon, ninakaw na ng mga hayop na iyon ang 10 syudad ko. Hindi ako mananahimik. Kung nais niyo pa rin ng kapayapaan, ako'y hindi na interesado. Nagdilim ang anyo ng dalawa, panay ang sulyap sa mga kopya. Upang ipaglaban ang kopya, kailangan nilang lumaban. Demonic Emperor, paumanhin, ngunit sobra na ang hinihingi mo. Mabigat ang tinig ni Zufan nang muling yumukod. Mahalaga ang Nether Sea Map, ngunit ito'y isa lamang pag-asa. Wala pang katiyakan kung masusolusyonan ito. Kung hihilingin niyo sa Sword Emperor at Enchanting Empress na sumabak sa giyera, tiyak na sila'y malulugi. Dapat silang tumanggap ng sapat na kabayaran. Kaya iminumungkahi ko na kung maagaw ang kanilang mga teritoryo, ito'y hahatiin sa 3, kasama ang 2 kopya. Sa ganitong paraan, magiging makatarungan. Kalokohan, singhan ni Zhao Chen. Hahatiin pa ang aking mga pakinabang. Kanino ka ba panig, Zufan? Ginoo, nasa panig niyo ako palagi. Ngunit sa kalakaran, kailangang parehong panig ay nasisiyahan. Kung hindi, paano kayo matutulungan? Hindi. Ang pinakamarami kong maibibigay ay 20 syudad, kasama na ang 2 mapa. Demonic Emperor, putol ng Enchanting Empress, malamig ang tinig. Sang-ayon ako sa mungkahi ni Steward Zuo. Hahatiin natin ng pantay-pantay. Iyon lamang ang tanging paraan upang mailahok namin ang aming hukbo. Enchanting Empress, huwag kang tumawad. Ibinibigay ko na nga sa inyo ang mapa, singhal ni Zhao Chen. Ngumisi ang babae, malamig. Sa ngayon, napapaligiran ka ng panganib. Anong pakinabang ng isang pirasong papel kung nilalamon ka ng apoy? Kung nais mong lumaban kami, ayos lang. Ngunit hindi kami papayag na magsakripisyo ng walang kapalit. Sword Emperor, handa ka bang magboluntaryo? Tumawa ang Sword Emperor. Hahaha, hindi ako hangal upang pumayag sa ganyang kalokohan. Kayong lahat naggitngit ang Demonic Emperor at napabuga ng hininga. CJ.
Hahatiin natin sa 3, iyon ang kasunduan. Tungkol sa mga mapa. Kukunin din namin, syempre. Bakit naman? Dahil para sa iyo ang laban na ito. Kung hindi kami makikisangkot, walang mawawala sa amin. Ngunit ikaw ang may kailangan. Kaya ang mapa ang aming gantimpala sa pakikipagtulungan. Singhaw ng Sword Emperor. Halos mag-apoy sa galit ang Demonic Emperor, ngunit sa huli ito malikod. Sige, gawin niyo ang gusto ninyo. Ang laki ng lugi ko. Binalingan niya si Zufan at bumulalas. At ikaw sobra kang madaldal. Pagkasabi tumalikod na siya patungo sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Zufan habang tuwang-tuwa naman ang dalawang emperor. Tahimik na pinanood siya ng gambling emperor, may tusong ngisi. Ang batang ito, kakaiba talaga. Steward Zhu, nais naming gumawa ng kopya para sa amin. Maaari ba? Tanong ng Enchanting Empress. Namilog ang mata ni Zufan at tiningnan sila ng mariin. May mga kopya na kami. Bakit pa kayo gagawa? Nagdududa ba kayo? Hindi. Nais lang naming maramdaman mismo ang pambihira ng Nether Sea Map. Saglit siyang natigilan bago ngumiti. Kung ganun, ayon sa kagustuhan nyo. Ngunit ipagkaloob ninyo ang inyong kopya sa Gambling Emperor upang ingatan. Siya'y patas at hindi kumakampi kaninuman. Kapag natapos ang usapan, doon nyo makukuha ang kanikanyang kopya. Naunawaan namin. Agad na naglabas ng papel ang Enchanting Empress at Sword Emperor at nagsimulang gayahin ang mapa. Ngumisi si Zufan ng lihim. Pareho lang ang matatandang ito lubhang maingat, hahaha. Sa puntong iyon, abala ang Sword Emperor at ang Enchanting Empress sa pag-aaral ng mapa. Hindi sila nagmadali, maingat nilang kinopya ito, pagkatapos ay sinuri pa ng paulit-ulit para masigurong tama. Umabot ng 1 linggo bago nila naipasa ang papel sa Gambling Emperor. Matapos noon, ipinadala ni Zufan ang 3 makapangyarihang figura bilang kinatawan ng Devil Mountain upang magsimulang maghanda para sa nalalapit na digmaan. Si Zhao Chen naman ay hindi pa rin makaahon mula sa pagkatalo sa pakikipagkasundong iyon at mula noon ay hindi na nagpakita. Lalo namang natuwa ang 3 emperador sa kanyang asal, waribay sila ang tunay na nagwagi. Kaya't bago lumisan, nagbigay sila ng magalang na saludo kay Zufan. Nag-iwan ng makahulugang titig ang Gambling Emperor bago sumakay sa hangin, mapalad ang Demonic Emperor na nasa kanyang tabi si Steward Zhu. Habang nakatingala, umisi lamang si Zufan. Paglabas ng Demonic Emperor, nakangiting nagtanong ito, ano sa palagay mo? Umepekto ba? Yumukod si Zufan. Ginoo, naging maayos ang lahat. Upang makuha kaagad ang kopya mula sa Gambling Emperor, tiyak na susuportahan nila tayo sa paglupig sa dalawa. Humalakhak si Zhao Chen. Kahanga-hanga, Steward Zhu. Sa ilang salita mo lamang, napaikot mo sila at nailigtas ako. Kung hindi, kailanman ay hindi sila tataya sa ganoong panganib. Umiti si Zufan, wala po yon. Maliit na laro lamang ng isip. Nagningning ang kanyang mga mata. Kung hihilingin lang natin na makipaglaban sila kapalit ng mapa, hindi sila papayag. Kaya't ginamit natin sila bilang tagapamagitan muna, pinapaniwalang pakikipag-usap lamang ito. Nang magbago ang isip ninyo, nagmukha silang binigyan ng pangako na hindi nila matanggihan. At nang makita pa nila ang mapa mismo, lalo silang naghangad. Hindi nila kayang palampasin yon. Pagkatapos ay itinanghal natin ang palabas, ikaw kontra sa akin, habang sila ang nasanay sa bitad. Tumawa si Zhao Chen. Nagbigay ako ng mumo habang ipinaglaban mo ang marangal na gantimpala. Natural lamang napapanig sila sa iyo. Ngunit nalimutan nilang pag-isipan kung dapat nga ba silang sumabak sa digmaan. Napakakinis ng pagkakaikot, hindi nila namalayang sila'y nadala upang ipaglaban ang ating laban. Wala ni isa sa kanila ang nagduda. Talagang napakahusay mo, masigit pa sa lahat ng tagapayo ko noon. Napakalugod ninyo, Ginoo, tugon ni Zufan na nakayuko. Bagamat medyo nahihiya ako na kayo pa ang napilitang gumanap bilang kontrabida. Walang kaso. Angkop lamang na ako ang gumanap sa ganoong papel. Kung ikaw ang gumawa, halatang peke at hindi kakagat ang plano. Ang mahalaga ay nagtagumpay tayo. At higit sa lahat nais pa nilang makuha ang kopya ng Nether Sea. Ngumisi ng malamig si Zhao Chen. Kinuha naman ni Zufan ang totoong mapa at nilinis ito ng tubig, saka ibinuyang-yang. Ang pinakopya nila ay peke. Hindi nila naisip na nilagyan natin ng dagdag na itim na bilog.
Sa huli, hawak pa rin nila Huad. Labis ang paghanga ko sa iyong katalinuhan, ani Zhao Chen habang kumikislap ang mga mata. Pareho silang tumawa ng malakas. Muli itong nagtanong, ano na? Dapat ba nating tipunin ang hukbo at sabay na salakayin ang mga lupain ng matatandang iyon? Umiling si Zhu Fan. Hindi, Demonic Emperor. Hindi tayo maaaring sumama sa digmaan. Bakit hindi, singha ni Zhao Chen? Kung para sa akin sila nagpunta, dapat lamang na lumahok ako. O may panibago ka na namang tusong plano? Ngumisi si Zhu Fan, isipin niyo, Ginoo. Sa 3 emperador laban sa 2, tiyak ang ating panalo. Ngunit sa sandaling iyon, paano kung magpursige ang kalaban? Matatalos nilang siguradong matatalo sila, kaya't ibubuhos nila ang lahat ng puot. Malaki ang magiging kasawian natin, samantalang ang ating mga kakampi ay manonood lamang, hintayin tayong parehong mawasak. Sa bandang huli, sila ang tunay na magwawagi. Naggalit ang mga ngipin ni Zhao Chen. Tama ka. Walang ni isa sa 8 emperador ang tapat. Tiyak gagawin nila iyon. Kaya't mas mainam na pabayaan silang magsalpukan. Habang inuubos nila ang lakas ng isa't isa, manonood tayo mula sa ligtas na lugar. At kapag malinaw na ang resulta, saka lamang tayo papasok bilang kakampi at aangkinin ang lahat ng pakinabang. Hindi ba't mas mahusay yon? Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Chen. Wala tayong talo pero makakakuha tayo ng 3 bahagi ng kanilang mga lupain. Steward Zhou, talagang kahanga-hanga ka. Nasabi ko na, Ginoo. Sa halip na hanapin ang kakampi, mas mabuting humanap ng kalaban at natagpuan ko na nga. Muling nagningning ang mga mata ni Zhu Fan. Labis ang galak ni Zhao Chen, hindi na mamalayan na unti-unti na rin siyang nasasakop ng bitag na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Makalipas ang 1 buwan, walang hirap na nasakop ng Wraith Emperor at Falcon Emperor ang 20 syudad ng Demonic Emperor. Naguluhan ang buong daigdig. Kahit 2 ang katunggali, paano kaya't basta na lamang nagpaubaya si Demonic Emperor? Hindi man lang lumaban. Maging ang mga mananakop ay nagtaka. Ngunit biglang sumali sa digmaan ang Sword Emperor at ang Enchanting Empress na waribang matagal nang naghahanda para rito. Nagkaroon ng matinding sagupaan, 2 emperador laban sa 2. Si Demonic Emperor na may nanatiling nakaupo, walang pakialam. Ayaw ding makipagsagupaan ng kalaban sa mga baliw na yon, kaya't umatras sila mula sa mga teritoryo ni Zhao Chen. Ngunit kahit hindi pa niya binawi ang mga syudad, wala pa rin siyang ipinasang sundalo sa harapan. Naghintay ng 1 linggo ang 2 kalaban sa hangganan, subalit nang walang nangyari, tuluyan silang umatras at iniharap ang hukbo upang salubungin ang pananalakay ng Sword Emperor at Enchanting Empress. Dahil sa huminang hangganan, mabilis na nakasakop ang 2 ng 10 syudad. Naggitngit ang kalaban at ipinadala ang kanilang hukbo upang sagutin ang pananalakay, kasabay ng mga murat sumpa. Wala tayong alitan. Bakit bigla niyo kaming pinagtutulungan? Kalokohan ito. Muling sumiklab ang labanan, at bagaman malalakas ang puwersa ng Sword Emperor at Enchanting Empress, nakaranas sila ng mabibigat na pinsala. Makalipas ang 1 pang buwan, nakasakop pa sila ng 5 syudad, kapalit ng 40 bahagdan ng kanilang lakas. Nagmumura ang 12 ang yamot, hindi sa mga kalaban, kundi kay Demonic Emperor. Kung siya'y lumusob noon pa, tapos na sana ang digmaan. Ngunit pinabayaan niyang ang 4 na emperador ay magsalpukan, na para bang siya'y nagmamasid lamang. Tuloy-tuloy ang gulo. Walang makapigil, walang malinaw na pamumuno, eksakto ayon sa kagustuhan ni Zhu Fan. 8 emperador. Ha! Ang pinakamabilis na pagbagsak ninyo ay kapag kayo mismo ang nagpatayan. Kaya sige, magdugo kayo ng magdugo hanggang kalian nyo gusto, ha ha ha. Sa gitna ng madugong larangan, sa ilalim ng matinding araw, nakahandusay ang mga bangkay at nagsisimbulan ang masangsang na amoy. Bigla'y bumalot ang anino ng 1 dambuhalang agila, 2 milya ang haba ng mga pakpak. Nakaupo sa likuran nito ang 1 payat na lalaking may matalim na mga mata. Senior Sister! Ang Falcon Emperor ay sumabak na mismo sa labanan. Nagmamadaling iniulat ni Mei Sangu sa malaking tolda. Nanikip ang noo ng Enchanting Empress. Nandito na ang matandang iyon? Kung gayon, hindi na maiiwasan ang sagupaan ng 8 emperador. Kung nais pa nating makaligtas, kailangan nang tapusin ang digmaan ngayon. Sangu, iatras mo ang hukbo ng Ruby Cloud Sect 50 milya palayo. Huwag silang madadamay.
Susunod. Mabilis na tumalima si Mei Sangu habang ang Enchanting Empress ay lumipad pa itaas, lumulutang sa harap ng dambuhalang agila. Matanda sa wakas at nagpakita ka rin. Akala ko'y hihintayin mong maubos ang lahat bago ka gumalaw. Humigpit ang titig ng Falcon Emperor. Enchanting Empress, anong sala ang nagawa ko para sakupin mo ang aking mga lupain? Wala. Pero sa ngalan ng kasakiman, may ipinagkatiwala sa akin na dapat kong tuparin, sagot ng babae, kumikislap ang mga mata. Isang kasunduan ba sa Demonic Emperor? Kaya pala kayo biglang lumaban. Sabihin mo, ano ba ang ipinangako niya? Dodoblehin ko. Humalakhak ang Enchanting Empress. Falcon Emperor, iniisip mo bang madadala kami ng mumunting alay? Wala ka ng katulad ng hawak niya. Narinig ko na. Kung gayon, wala nang ibang daan kundi ang digmaan. Isang pitik ng manggas ng Falcon Emperor, at ang agila ay sumugod, naggangalit at uhaw sa dugo, patungo sa Enchanting Empress. Lofty Falcon. Mataas na kumaway ang Falcon Emperor at mula sa kanyang katawan ay lumipad ang isang gintong lawin, papaitaas, lumalaki ng lumalaki hanggang sa matakpan nito ang buong kalangitan. Kumampay ang malalapad nitong pakpak at bumagsak ang mga gintong balahibo na tila mga bulalakaw. Sa loob ng libo-libong milya, naglitawan ang mga bunganga ng lupa. Yumanig ang daigdig, nagbaluktot ang hangin, at ang lahat ay naglahong parang bula sa ilalim ng nakapanlulumong kapangyarihan. Matalino ang magkabilang panig at agad na iniurong ang kani-kanilang hukbo upang maiwasan ang walang saysay na kamatayan ng milyon-milyon. Sapagkat kahit isang Spirit King ay hindi makaliligtas doon. Nakatingin silang lahat na nakangang at nanginginig sa takot, habang lihim na nagpapasalamat na sila'y nakaligtas. Gayunman, hindi rin nila maiwasang humanga. Ang lakas ng 8 emperador ay higit pa sa kayang isipin ng isang karaniwang emperor. Senior Sister. Balisa si Mei Sangu. Ngunit isang malamig at nakangingilabot na halakhak ang pumunit sa hangin. Ha ha ha! Falcon Emperor, agad mong ginamit ang iyong Imperial Mark. Mukhang todo bigay ka na kaagad. Hush! Mula sa kawalan ay bumugso ang isang umiikot na hangin, nililinis ang alikabok sa paligid. Sa gitna ng madugong larangan ay sumibol ang isang napakahabang tangkay, ilang daang metro ang taas, kumikislap sa gintong liwanag at tinatampukan ng mga talulot na may malalangit na halimuyak. Doon, nakaupo ang Enchanting Empress, taglay ang kaakit-akit na alindog at isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Imperial Mark Heavenly Jasper. Ngumiti ang Falcon Emperor. Ang aking Ascending Divine Falcon Soul ang naghahari sa kalangitan, samantalang ang iyong Heavenly Jasper Soul ay nakaugat sa walang hangganang lupa. Isang labanan ng langit at lupa. Ngumisi rin ang Enchanting Empress. Magkasabay na umiiral ang langit at lupa, gaya ng yin at yang magkabaligtad man, hindi nila malampasan ang isa't isa. Ngunit tayo iba. Sapagkat isa sa atin ang tiyak na babagsak. Magpakailanman, ang langit ay marangal at ang lupa'y mababa. Ikaw ang siyang babagsak. Tignan natin kung tama ka. Itinaas ng Enchanting Empress ang kilay at mariing sigaw. Mataas na ranggong martial art ng lupa, pagsibol ng bulaklak, kagubatang umaabot sa langit. Boom! Nabiyak ang lupa at sumirit ang mga gintong baging, walang bilang, umaabot pa itaas. Nag-iingay ang mga ito habang hinahati ang hangin, wari sisirain ang kalangitan. Mabigat ang anyo ng Falcon Emperor habang iniiwasan ang walang humpay na mga baging sakay ng kanyang gintong agila. Ngumisi ang Empress. Isang Panginoon ng langit na hindi makababa sa lupa. Enchanting Empress, nauuna ka. Madali lamang bunutin ang mga ito. Nagpakawala ng mudra ang Falcon Emperor. Mataas na ranggong martial art ng lupa, Divine Elusive Falcon, Airborne Hunt. Pumutok sa nakasisilaw na liwanag ang gintong agila. Mula sa sinag nito'y kumalat ang milyon-milyong mumunting gintong agila na bumaha sa kalangitan, walang puwang na walang nakapwesto. Naging seryoso ang mukha ng Enchanting Empress at nagpasibol ng mas marami pang baging upang balutin ang sarili. Bang! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa lakas ng banggaan, ang matitibay na baging ay hindi nakatiis sa maliit ngunit napakabangis na gintong agila. Isa-isang nabali nagkadurog-durog. Ngumisi ng mapanghamak ang Falcon Emperor. Ngunit nang gumuho ang mga baging, hindi na matagpuan ang Empress. Maging ang Imperial Mark, Heavenly Jasper ay naglaho rin. Napansin ng Falcon Emperor ang 1 metrong lawak na butas sa lupa.
Mga bulaklak na kaugat sa lupa. Nagkubli siya sa ilalim. Bam! Pumutok ang lupa at isang higanting ugat ang biglang sumugod pa itaas, tuwirang patungo sa kanya. Ramdam niya ang nakamamatay na balak kaya't napilitan siyang tumalon mula sa kanyang agila. Ngunit nasapol ang kanyang kasangga. Napunit ang katawan ng higanting agila, nagbuhos ng ulan ng dugo habang bumabagsak. Sa halip na simpleng halaman, isang dambuhalang tangkay ang lumitaw, mayroong nakapanghihilakbot na bulaklak na hindi lamang may tinik kundi may matutulis na ngipin. Parang halimaw na nilapa ang katawan ng agila, sinisipsip ang dugo sa mga ugat nito, na ngayoy namumula sa bangis. Nakahalukip-kip sa ibabaw ng bulaklak ang Enchanting Empress, nakatitig sa kanya ng may malamig na ngisi. Hindi ko inakalang ang Heavenly Jasper ay isang mandaragit na halaman. Nangalit ang kamao ng Falcon Emperor at biglang kumawala ng liwanag. Mula sa kanyang likuran ay nabuo ang isang 300 metrong gintong agila. Enchanting Empress! Nilapastangan mo ang aking kasangga. Pupunitin kita at ihahandog ang iyong kaluluwa sa aking banal na lawin. Tumawa ng malamig ang Empress. Kung nagtagal ka pa ng kaunti, hindi lang iyon ang naging biktima. Natalo ka na at nagbubunganga ka pa. Tumahimik ka, Enchanting Empress. Ngayon, pinitas ka na, isa-isang talulot. Anong sinabi mo? Galit na balik ng Empress. Ang sabi ko, pinitas ka na. Pest ka. Mamatay ka. Nagpakawala ng isa pang mudra ang Enchanting Empress at tumalilis pa itaas ang kanyang halimaw na bulaklak. Sabay na sumambulat ang libo-libong baging na sumugod sa Falcon Emperor. Ngunit hindi rin siya nagpadaig. Umalinggaw ang kanyang lawin sa pagdausdos, kasabay ng pagliyab ng araw sa itaas. Sa kanyang himig ay nagbalik anyo ang mga sinagbilang milyon-milyong ibong apoy. Nabaluktot ang langit at bumagsak ang lupa sa bangis ng kanilang sabupaan. Kahit hindi pa sila nagsasalpukan, ang kanilang enerhiya ay nagbabadya na ng kamatayan. Nanginig ang lahat ng saksi, isang labanang walang urungan. Huminto! Isang malakas na tinig ang pumunit sa kalangitan. Napilitan silang ihinto ang kanilang mga galaw. Hush! Ngunit hindi nila kayang bawiin ang kanilang mga atake. Kaya't isang tinig ang muling nagwika. Kung hindi niyo kayang tumigil, ako na ang pipigil sa inyo. Dalawang malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Mula sa kalangitan ay bumagsak ang 2 puting alon ng espada, daan-daang metro ang haba. Winasak ang lahat ng umaakyat na baging hanggang sa pinakapinong himaymay, at biniyak ang gintong agila hanggang sa mawala na lamang bilang mga ilaw. Sa kaitaasan, lumitaw ang isang dambuhalang imahe ng tao, 300 metro ang laki, may dalang 18 espada sa likod. Sa kanyang higanting kamay ay pinisil niya ang halimaw na bulaklak ng Empress at ang gintong agila ng Falcon Emperor. Nagulat ang dalawa. Spirit Body So, isang santo. Ito ang ika-6 na banal na bundok, ako si Xiaofeng. Mula sa loob ng imahe, tumitig pababa ang isang maringal na kabataang lalaki. Narinig ko ang balita na naglalaban ang 8 emperador, nagdadala ng kaguluhan at kamatayan sa bayan. Kaya ako'y naparito upang tapusin ito. Tanggapin niyo na. Kung sa inyong mga Imperial Mark ko ibinagsak ang atake, pati kaluluwa ninyo'y napira-piraso na. Napasinghap ang dalawa at yumukod. Salamat, Santo, sa inyong habag. Kailanman ay hindi namin ito malilimutan. Tumigil kayo sa pambobola. Lumabas kami dahil sa utos na makipag-usap sa 8 emperador. At ngayon, nakikita ko'y mga hunghang lang kayo na nag-aaway dahil sa kapalaran. Ipinahayag ni Xiaofeng, lahat kayo ay pupunta sa kuta ng Sword Emperor sa loob ng 1 buwan. Doon tayo mag-uusap. Matapos iyon, binitiwan niya ang dalawa at naglaho. Nanatili silang nakatayo, nakatitig sa isa't isa na may takot sa mga mata. Ang santong ito'y matagal nang nasa pag-iisa. Bakit siya muling lumabas? Huling beses ay dahil sa 9 Serenity Secret Records. Ngayon ba'y may bagong kayamanan? Nabigatan ang dibdib ng Enchanting Empress. Curses, panibagong pakikibaka na naman para sa kayamanan. Ang banal na kabundukan, hindi rin sila tunay na mga banal. Samantala, halos magpatayan na rin ang Sword Emperor at Wraith Emperor ng isang matandang lalaki ang dumating upang pahintuin ang kanilang labanan. At gaya ng utos, ipinahayag ang pagtitipon ng 8 emperador. At doon nagtapos ang labanan ng 5 emperador, walang tunay na nanalo, walang nasiyahan. Sapagkat kung ang pinakadakila ay bumaba, wala nang magagawa ang maliliit kundi yumuko at magkubli.